magandang simulain ito na meron ngayong executive order creating an independent commission para nga tungkol dyan sa mga pag-iimbestiga ng mga infrastructure. Pero ang una ko po kaagad na nakita ay sa title pa lang ho, medyo parang kulang. Kasi nakalagay ho, Executive Order number 94, creating the Independent Commission for Infrastructure. So wala man lang yung specific na, creating the Independent Commission para imbestigahan yung mga korupsyon, yung misuse of public funds. So para bang creating the Independent Commission for Infrastructure. Parang nawawala ka agad yung pinaka-esensya ng expected ng mga tao ay imbestigahan talaga yung mga anomalya na yan. So yun po kaagad ang nakita ko. Tapos meron din po nakasabi dito na ad hoc fact-finding. So ano ba ho ba talaga ito? Fact-finding o investigation? And then ang ano pa po is yes, it can only recommend actually yung independent commission na yan created by the EO, yung filing of civil and administrative cases in proper agencies and recommend the filing of criminal actions. Kasi po, I've been comparing ito pong EO number 94 dun po sa bill na inihain namin nung September 9, nung Martes lang po, yung House Bill number 4453. Yung bill creating an independent commission to investigate the misuse of funds for flood control and other infrastructure projects, granting it broad investigative and subpoena powers, providing for a secretariat and for other purposes. Kitang-kita pa lang ho dito sa bill namin kung ano yung mandato ng independent commission na yan, na dapat, na hinihiling namin na isabatas yung kanilang creation, misuse of funds for flood control. And then tungkol po sa powers, dito po sa EO number 94, yes, medyo mahaba-haba din yung enumeration dito ng powers and functions, pero ang napansin nga po namin dito is that meron supposedly power also to issue subpoena para ma-compel yung attendance of witnesses, saka yung mga production of documents, yung subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum. Pero wala hong contempt powers. Useless po ang subpoena powers kung walang contempt powers. Pero doon po sa bill namin, bill number 4453, ay malinaw po na merong contempt powers. So ilan-ilan na po kaagad ang nakita ko na medyo kulang. Ang isa pa, walang banggit tungkol sa plunder law, tungkol sa omnibus election code, tsaka mga procurement laws. Parang napaka-general lang yung reference tungkol sa mga batas na yung mga pwedeng sakop ng mga pagbusisi ng mga nagawa sa mga infrastructure projects. Sa kabilang ho, as an executive creation, kasi executive creation lang po ito, EO po, hindi batas, ay ang epekto niyan is that commission can only bind agencies, officials, and employees sa executive branch. Wala silang sakop, yung kanilang powers hindi nag-extend beyond the executive branch. Understandably, dahil nga po, it's an EO. An EO is from the Office of the President, and an Office of the President is the head of the executive department. So ang kanyang sakop lang are the people sa executive department. Wala siyang sakop sa legislature, wala rin siyang sakop sa judiciary. So kulang yung reach ng kanyang mandato. Isa pa is that wala talagang binabanggit dito o hindi kina-cover yung mga constitutional bodies like COMELEC, COA, and even yung ombudsman. Maski nga yung AMLAC, wala rin. Doon po sa
Independent Commission na nais po naming maisabatas ay kasama po yan. Na in fact, kasama sila sa mga magiging support agencies na merong kakayahan o merong kapangyarihan yung Independent Commission na humingi sa kanila ng tulong and can direct them to extend assistance. Dahil nga po ito ay batas. So ilan lang po yan sa mga nakita ko preliminarily na binasa ko po kaagad nung nakita ko nga itong kopya ko at kinumpare ko sa aming House Bill number 4453. So kaya ko po to sinasabi kasi bagamat ginagalang ko yung privilege ng presidente na mag-issue ng ganitong EO at mag-create ng Independent Commission, sa tingin ko po, kailangan pa rin po na merong batas. Kailangan yung Independent Commission na yan para mas may ipin, mas may mas malawak yung kanyang mandato. Kailangan ito ay likha o creation ng batas. Yun lang sa contempt powers. Sabi ko nga, useless ang subpoena powers kung hindi mo naman mapapa-contempt. Tapos magre-recommend ka lang ng mga filing of disciplinary actions or charges. So, kulang yung tungkol sa pagpapanagot criminally.